Okay. Okay, mayong adlaw ninyong tanan, no? Mga kaigsuonan diya sa Visayas ug Mindanao. Askang askang, say tawag ini, askang gubuta. Askang gubuta sa Davao City ron ano. Nagsugod lang sa pag-aresto kay Kibuloy, no? Nagkalitsi-litsi na, no? Magandang araw din diyan sa Luzon, ano? Magandang araw din kung anumang oras ninyo mapanood ito, no? Gusto ko lang sabihin na sari-sari yung ating lengguwahe, no? Kung sa Bisaya saksak sinagol, Bisaya, Tagalog. So, suwayan nato, no? Nga makasabot ang mga Bisaya ug sisikapin din natin na siyempre maintindihan pa rin ng Tagalog, no? So, yun na. Okay na ba kayo, no? Umpisa na ba tayo? Kaya ko sinasabing tiyak may mananagot, no? Ewan ko lang kung papatay-patay ang LTO dyan, no? LTO sa Davao, no? Sa Mindanao, no? Kasi kung dito sa Metro Manila yan, ay panigurado, no? Ang gusto natin pag-usapan itong pinagagawa ng mga supporters ni Kibuloy, no? Naglunsad na, sa hindi pa nakakaalam, naglunsad na sila ng protesta, no? Kung hindi ako nagkamali, gabi ng Linggo, no? Tama ba? Gabi ng Linggo o gabi ng Sabado, no? So, kailan lang? Mga 8 hours ago or 10 hours ago na kasi unsa na bang orasa ron diha? Buntag na, no? Umaga na. Kung sa Tagalog, umaga na. Gusto ko lang ipakita sa inyo ito, no, mga kaibigan. Yan. So, habang nakabarikada ang mga kapulisan, no, sa gate ng kingdom, no, yung kaharian ni Kibulok, no, ni Kibuloy. Pasensya na usahay ang akong dila magkasayop-sayop og litok, no? Kibulok ug Kibuloy o Abuloy, no? So kamo na mo sabot, no? So yun, mga kababayan sa Luzon, no? Ang sabi ko is na bubulol-bulol ako dito sa last name nitong si Kibuloy, no? Minsan ang nasasabi ko is Kibulok, Kiabuloy, no? So Kibuloy, no? So ito yung topic natin, no? Mga kaigsuunan, mga kaibigan, ito yung topic natin. Kita nyo naman, ano? Itong litratong ito ay kalsada ito. Kalsada yan. Kung may makikita kayo dyan sa ibabaw, ay mistulang overpass. Tama ba? Flyover, overpass. So, may nagdala, no? May nagdala ng heavy equipment diyan. At dalawa yan, no? Tingnan nyo, parang mga, ano bang tawag nito? Hindi kasi mga backhoe to eh. Parang mga boom, no? Yung mga pangbuhat ng mga poste o kung ano man yung mga mabibigat na bubuhatin. Ito yung may mga kable na pag itinayo mo yung parang mga poste na yan ay kayang magbuhat ng mabibigat na mga poste, bakal at iba pa. So, may nagdala at hinarang, binalandra, no? Binalandra diyan sa main highway, no? Kung hindi ako nagkamali, main highway yan, no? National road yan. So, obstruction ito, no? Napakalaking kaso nito sa LTO, no? Una, sinakop nila yung kalsada, bagamat gabi yan, ay may kasalanan sa traffic rules and regulation yan.
'no, kasi obstruction 'yan, ang pagsakop sa main road o sa main thoroughfare. Pangalawa, so paging LTO at ito pa, may isa pa 'yan, yun 'no, kanino ba 'yan, tila fire truck ito 'no, at may nakasulat pa na BBM resign. Sabagay wala tayong pakialam diyan kung may poster sila ng BBM resign, pero ang sa atin lang ay, ano ba ang mga, requirements, 'pag nagsagawa ka ng, rally o protesta 'no, katulad niyan na hinarangan pa yung mga kalsada. So, dahil ba, kasapakat o kapanalig nila yung mayor diyan 'no, gano'n ba talaga ang mga tao diyan? Lalo na itong mga nag-aastang, kaharian nila yung, Davao, itong mga kasama na itong mga miyembro ng KOGC 'no, ah, piling ano ba sila, piling, ah, kaharian nila o kung sa Bisaya gingharian nila ang kanailang lugar 'no, labi na sa Davao City. So, wala na ni sa 'no, wala na sa hulog ang mga isip ng mga ito, kung magprotesta kayo dapat kumuha kayo ng permit. Ngayon, kung kasabwat niyo yung LGU diyan at, pinayagan kayo na maglagay ng mga boom o ano bang tawag nito, yung mga naglalakihang, heavy equipment na 'to, tingnan niyo mga kababayan, alam niyo ba 'yan? Paki paki-comments nga kung alam niyo 'yan, mga naglalakihang, heavy equipment na pang ano 'yan, sa mga malalaking construction 'yan, eh. 'Yan ba ay, sa KOGC? 'Yan ba'y pribado, o 'yan ba'y, galing LGU, 'no? So, mga kaibigan, 'no, 'pag, 'pag nagkataon na 'pag naimbestiga ito ng, traffic diyan, ng LTO diyan sa Davao at nalamang, galing ng LGU 'yan, napakalaking, problema nitong si Baste na 'to. Ayan, napakalaki ng problema ng taong ito ngayon, 'no? Dinagdagan niya yung mga, problema niya, 'no? Tumigil na nga ito sa ano, kung naalala niyo mga kaibigan, tumigil na ito dun sa kadadaldal niya, 'no? Naghamon ito na sasampalin niya, 'no? Kung sa Bisaya, laparuhon kuno niya, 'no, si General Torre. Come on, Baste. Hoy, lumabas ka 'no? Lumabas ka, Baste. At, tingnan mo nga, pakita mo nga sa imong mga taga Davao kanang imong mga, panatiko sa Davao. Pakita mo nga na sampalin mo o laparuhon mo si, General Torre, ha? Mga kaigsuonan diyan sa Davao 'no? Grabe ang kahambugan nilang mga tawanan, 'no? Kita di ta wa matay kuan diha sa ila kung buton-hunaon 'no? Wala tayong interes diyan. Pero dahil sa sobrang, parang tila kaharian nila yung Davao City na 'yan at hindi pa rin sila nagbabago sa kanilang mga asta mula sa tatay, sa anak na babae at ito na naman yung anak na lalaki. Tingnan natin ngayon 'no, tingnan natin lumalala yung gulo sa Davao dahil lamang sa paghuli 'no, paghuli sa wanted na si Kibuloy ay nasasangkot sila 'no. Hindi ko pa tiyak 'no, hindi ko pa tiyak pero kung, nanggaling ang mga ito sa LGU, malaking problema 'yan 'no. At ang driver nito 'no, paging talaga sa LTO. Sobrang yabang niyo sa mga simpleng violators 'no, sinususpende 'no, magbabayad ng ubod ng laki. Ngayon, mga taga Davao City, kayo na mga biktima ng mga, malakihang violation
'no? Ito, tingnan natin 'no, kung sino man yung driver nito, ah, tiyak masususpende kung talagang patas yung, LTO diyan, kung hindi takot kayo'y bastian, 'no? Tingnan natin kung may magagawa yung LTO sa mga, lisensya ng mga driver ng mga ito, 'no? So, gusto ko lang yun lang talagang gusto kong ipakita 'no, sa inyo mga kaigsunan. Sobrang, parang hindi ako maniwala na magagawa ito ng mga, KOGC member 'no. Parang, parang may mga tumutulong 'no, may mga hindi lang parang, lumalabas na na may tumutulong 'pag naimbestigahan ito 'no. Anong tingin niyo mga kaigsunan sa inyong tanaw 'no? 'Pag naimbestigahan ito, sigurado may mga involved 'no, kung kinsa ang mga tag-iya ini 'no. Pribado man, mananagot pa rin ito sa LTO, mananagot ito dapat sa, local government kung istrikto itong si Baste 'no. Kasi obstruction ang ginawa nito, binalandra yung napakalaking, heavy equipment 'no. Obstruction ito at, paano yung mga, hindi naman kasangkot diyan, hindi naman kasali diyan, hindi na makakadaan, kasi tingnan niyo ang ginawa nila 'no. So, panghuli lang, ipapaalala ko lang 'no, ito, ipaalala ko lang na si General, Torre, sobra man ang galit nitong, sobra man ang galit nitong mga SMNI 'no, sobra man ang kanilang galit. Ay, ang taong ito ay nagpatupad lang, oo, tandaan niyo 'yan. Nagpatupad lang sa, ah, mandamiento ng, warrant o mandamiento de aresto, yung tinatawag nating warrant of arrest 'no. So, walang personalan 'yan 'no, walang pulitika diyan. Dahil may, warrant of arrest na galing ng korte dahil sa kaso ni Kibuloy na illegal human trafficking 'no, at mayroong child abuse at, puwera pa yung, sa USA 'no. Hindi pa nga natin pinag-uusapan yung sa USA. Ang, pinag-uusapan pa lang nato diri is ang iyang kaso diri sa Pilipinas 'no. Child abuse na may tipong, pangre-rape 'no, sexual abuse at, illegal, human trafficking 'no. Yan ang mga mabibigat niyang kaso. Kaya 'wag niyong, sagarin, 'wag niyong sagarin ang pagkatanga. Pasensya na. Alam kong hindi lahat ng mga KOGC ay sa ano, tawag nito, hindi lahat ng KOGC ay sa di makasabot 'no. So, sigurado 'no, mag-amping mo 'no. Ayaw mong padalaan ang inyong mga leader nga ginagamit namo para sa ilang, proteksyon 'no. Sa laktod nga istorya, ang, pagbantay-bantay ninyo diha gigamit namo ni Kibuloy 'no. Siya lang ang gustong hulihin, pero kayo ay nai-involve na sa mga illegal na aktibidad diyan 'no. So, pakaingat 'no, kung sa Tagalog pakaingat kayo. Umalis kayo diyan 'no, para hindi kayo madamay 'no. Kung talagang relihiyon lang ang inyong, ah, pinag aksayahan ng panahon, huwag kayong sumali diyan sa kaguluhang 'yan na ginagawa ng inyong mga leader, mga influencer, yung mga nagsasalita diyan sa mikropono 'no. Papaalala ko pa ano, pati si Browner yung, Chief of Staff ng, Philippine, Armed Forces of the Philippines 'no. Nakakahiya Mr. Browner 'no, nakakahiya ang pinagsasabi ng isang, speaker diyan 'no. Ah, mga kaibigan mantakin mo nga, nasayang, mayroon akong ginawang, video
doon sa nakuha ko galing kay, Gala the Explorer, 'no? Babanggitin ko 'yan si Gala the Explorer, sa kanya ko nakita yung bidyong ito. Ah, Kaso hindi ko alam, pumalpak yata ang aking, ano, nando'n kinuha ko yung audio, 'no? So, Mr. Browner, mayroong ebidensya doon sa isang vlogger na si Gala the Explorer. Mayroong audio doon na pinagmumura ka, 'no? Kung sa Bisaya 'pag gibalikas kag maayo, 'no, sa speaker, unya gipauwawan ka nga ikaw kuno, ah, nakipagkasundo sa kanila dahil daw doon sa sila daw ay, di umano lumalaban sa mga NPA. No, nakakatawa itong KOGC ba? Nakakatawa kayo, 'no? Ang ang matindi ang propaganda niyo sa paglaban di umano ninyo sa mga leftist, 'no? Sa mga miyembro ng New People's Army, sa mga miyembro ng, Partido Komunista ng Pilipinas, 'no? Pero bago ako magtapos, 'no, pero pabor na pabor kayo sa China, komunistang China. Yun ang mga kaibigan, 'no, mga kaigsuonan. Yun wa ba mo matingala sa Kingdom of Jesus Christ, 'no, nga grabe ang ilang paghanga kay Duterte, grabe ang ilang paghanga kay, Sara, at the same time dine-Diyos nila si Kibuloy. Ngayon, ang mga yun ay, mga pro-China, 'no? So, anong silbi nung pagiging galit kayo sa Partido Komunista ng Pilipinas, yung mga miyembro niyan, kung hindi naman galit sa komunistang China ang inyong mga iniidolo. So, okay, yun lang po at abangan natin 'tong rallying ito, 'no? Yung rally nila na ginamitan nila ng mga, naglalakihang, heavy equipment na pinangharang na nila sa kalsada diyan sa highway diyan sa Davao City na kung saan itong mga ito ay, kaharap ng, kingdom, kaharian ni Kibuloy. Yun lang po at, mag-ingat tayong lahat, 'no, mga kaigsuonan diyan sa Mindanao, 'no, mag-amping tangtanan.